Para kay Luna, ang kahirapan na hindi kailanman naging kapansanan upang hindi niya abutin ang kanyang mataas na pangarap. Bilang anak ng isang simpleng kasambahay at driver sa marangyang mansyon na makapangyarihang pamilyang Valdemor, lumaki siya na may dangal at pagsisikap. Dahil sa kanyang pambihirang kahinhinan, busilak na puso't anghel ng kagandahan. Nakuha niyang labis na paghanga na matandang matriarka ng tahanan. Isang paghangang naghantong sa isang hindi inaasahang kasunduan. Si Luna ang napiling maging asawa ng nag-iisang tagapagmana ng pamilya, si Dominic Dom Valdemor. Sa unang pagkikita pa lamang, ibinigay na ni Luna ang kanyang puso sa matikas at nakakatunaw na binata. Inakala niya na ito nang simula ng isang magandang pangarap. Ngunit para kay Dom, si Luna ay isang malaking sumpa at insulto sa kanyang pagkatao. Suklam at galit ang nararamdaman ng binata dahil may iba siyang mahal, ngunit wala siyang magawa sa matigas na utos ng kanyang ina. Sa gabi ng kanilang kasal, pinaramdam ni Dom kay Luna ang kanyang puot. Walang pag-iingat, walang pagmamahal at puno ng kalupitan na kinuha nito ang kanyang pagkabirhen. Sabay iwan ng mga salitang habang buhay na gumiit sa puso ng dalaga. Sa kabila ng labis na sakit, ginawa ni Luna ang lahat upang maging karapat-dapat na asawa. Ngunit lalo lamang itong naging mitya ng galit ni Dom. Hanggang sa isang araw, matapos ang ilang araw ng impyernong pagsasama, basta na lamang naglaho ang lalaki at iniwan si Luna na duguan ng puso, nakayuko at palaging umiiyak sa sulok. Lumipas ang 8 taon. Bumalik si Dom upang tuluyan ng ayusin ang kanyang buhay at putulin ang kasalang matagal niya ng kinalimutan. Ngunit sa kanyang muling pag-apak sa kumpanya, tila ba sinampal siya ng tadhana. Ang mahirap, mahinhin at api-apihang si Luna na kanyang iniwan ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang eleganting babaeng formal ang kasuotan, iginagalang sa mundo ng negosyo at matagumpay na nagpapatakbo ng sarili nitong kumpanya. Ngunit ang masikinalaki ng mga mata ni Dom at nagpatigil sa kanyang mundo. 4 na bibot ng gagandahang mga bata ang nakapalibot sa dalaga. Yumayakap sa bewang nito at sabay-sabay na tinatawag si Luna na mommy. Sino ang tunay na ama ng 4 na bata? Kaya ba ng dating ng mapagmataas na asawa na tiklopin ang kanyang tuhod upang amuhin ang babaeng kanyang dinurog na ngayon ay bumalik bilang isang makapangyarihang reyna? Isang kwento na nag-uumapaw na luha, matinding pagbangon at ang wagas na pag-ibig na naghihintay sa tamang panahon. Para kay Luna, ang buhay ay isang mahabang hagdanan na kailangang akyatin ng may sipag at tiwala sa sarili. Hindi niya kailanman itinuring na kapansanan ng kahirapan upang hindi niya abutin ang kanyang matataas na pangarap. Anak siya ni na Aling Rosa, isang tapat na kasambahay, at Mang Mario, ang personal na driver na marangya at kilalang pamilya Valdemor sa lungsod. Lumaki siyang nakikitang marangyang buhay ng ibang tao, ngunit sa halip na mainggit, ginawa niya itong inspirasyon. Sa katunayan, sa kabila ng kakapusan, nakatapos siya ng kolehiyo na may mataas na parangal upang mas madaling makapag-apply ng trabaho sa mga malalaking kumpanya sa lungsod at hindi na gumastos sa pamasahe. Nagpa siya ang dalaga na pansamantalang manirahan sa quarters ng mga magulang niya sa loob ng napakalawak na mansyon ng mga Valdemor. Dahil bago sa paningin, agad siyang napansin ng matriarka ng tahanan, si Doña Elena Valdemor. Taglay ni Lunang isang pambihirang katangian. Siya ay mahihing kumilos, may busilak at magalang na puso, at may anghel na kagandahang hindi nangangailangan ng labis na kolerete. Ang kanyang mga mata ay tila ba may sariling liwanag at ang kanyang ngiti ay sapat na upang mapawi ang pagod ng sinumang makakakita sa kanya. Sa loob ng ilang linggo niyang pananatili, lubos na nagustuhan ng Donya ang kanyang pagkatao. Madalas siyang kausapin ito at unti-unting nakita ng matandang babae kay Luna ang katangiang hinahanap niya para sa isang katuwang sa buhay ng kanyang nag-iisang anak. Isang gabi, matapos ang isang masinsinang pag-uusap sa pagitan ng Donya at ng mga magulang ni Luna, isang malaking pasabog ang bumungad sa dalaga. Napili siya ni Doña Elena upang maging asawa na nag-iisang tagapagmana ng pamilya ng Valdemor Group, si Dominic Dom Valdemor. Ang kasalang iyon ang magiging kabayaran sa lahat ng utang na loob at ang tanging hiling na matandang Donya bago ito tuluyang magkasakit ng malubha. Kinabukasan, habang nakatayo si Luna sa tabi ng kanyang ina sa may malawak na sala, pumasok ang isang lalaki. Eksakto naman na tumamang sikat ng araw
mula sa malaking bintana sa matikas nitong tindig. Si Dominic. Si Dom ay matangkad, may panganatila ba nililok ng isang sining at nagtataglay ng mapupungay, ngunit matatalim na mga mata. Sa unang sulyap pa lamang, naramdaman ni Lunang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang puso. Humanga siya, umibig siya sa isang iglap. Pakiramdam niya, binigyan siya ng tadhana ng isang napakagandang regalo. Subalit nang magtagpo ang kanilang mga paningin, walang init o ngiti na sumalubong kay Luna. Ang mga mata ni Dom ay napuno ng lamig, puot at nagpupuyos na suklam. Tinitigan niya ang dalaga, mula ulo hanggang paa na tila ba ito ang pinakamababang uri ng nilalang na nakita niya. Ang kanyang perpektong pangarap ay unti-unting nabahiran ng takot dahil sa isang tingin pa lang ng kanyang magiging asawa. Alam na ni Luna na hindi paraiso ang kanyang papasukin, kung hindi isang madilim na piitan. Ang gabi ng kasal na inasahan ni Luna na mapupuno ng rosas at tamis ay nabalot ng nakakabinging katahimikan at malamig na hangin ng galit. Walang marangyang resepsyon, walang malalaking ngiti. Isang mabilis at pribadong seremonya lamang ang naganap dahil sa kagustuhan ng may sakit na si Doña Elena. Pagkapasok pa lamang nila sa malawak at modernong silid ni Dom sa mansyon, marahas na sinara ng binata ang pinto. Ang tunog nun ay tila bahatol na habang buhay na pagkapiit para kay Luna. Hinarap siya ni Dom nang may nagpupuyos na suklam sa mga mata. Pabalyang tinanggal nito ang kanyang mamahaling tuksido at marahas na niluwagan ang kanyang itim na necktie. Akala mo ba talaga? Gusto ko to. Akala mo ba matutuwa ako na isang anak ng katulong ang magiging asawa ko? Malamig, mariin at punong-puno ng pang-uuyam ang asik ni Dom habang unti-unting lumalapit kay Luna. May mahal akong iba, Luna. Si Cassandra ang babaeng pinangarap kong iharap sa altar. Hindi ang isang tulad mo na ginagamit ang drama ng ina ko para umangat ang posisyon sa buhay. Dom, pakiusap, makinig ka. Niiyak at umuurong ang dila ni Luna sa matinding takot. Napaatras siya hanggang sa bumaon ng kanyang mga binti sa gilid ng malaking kama. Hindi ko gusto na pilitin ka. Pumayag lang ako dahil ito ang hiling ng Donya. Manahimik ka. Huwag mong gamitin ang pangalan ng mommy ko para magmalinis. Sa isang marahas at mabilis na galaw, hinablot ni Dom ang magkabilang balikat ni Luna at pilitong ibinagsak sa kama. Walang pag-iingat, walang pagmamahal at puno ng kalupitan na kinuha ni Dom ang kanyang pagkaberhen sa gabing iyon. Ang bawat daing ng sakit at pagmamakaawa ni Luna ay sinalubong lamang ng malamig na titig at mararas na haplos ng lalaki. Para kay Dom, ang gabing yon ay hindi nag-iisang dibdib, kundi isang parusa para sa babaeng sumira sa kanyang plano sa buhay. Habang umiiyak si Luna sa dilim matapos ang nangyari, ramdam niya ang pagdurog sa kanyang dignidad, ngunit ang kanyang tanging kasalanan lamang ay ang magmahal sa unang sulyap. Sa mga sumunod na araw, sa kabila ng tindi ng sugat sa kanyang puso, hindi sumuko si Luna. Ginamit niyang kanyang likas na kabaitan upang maging karapat-dapat na asawa. Siya mismo nagluluto ng mga paboritong putahe ng binata. Inihahandang kanyang mga formal na kasuotan bago ito pumasok sa opisina at nananatiling nakatayo ng may paggalang sa tuwing dumarating ito. Ngunit ang bawat pagsisilbi ay sinalubong lang ni Dom ng mas matinding galit, panlalait at pagbabaliwala. Para sa binata, ang presensya ni Luna ay isang permanenteng lamat sa kanyang kalayaan. Hanggang sa isang umaga, pagkabangon ni Luna, napansin niyang masyadong tahimik ang silid. Lumingon siya sa malaking walk-in closet at doon ay nakita niyang wala lang lahat ng mga gamit, damit at mga dokumento ni Dom. Mabilis siyang bumaba sa sala, humihingal at may kaba sa dibdib. Luna anak, umiiyak na lumapit sa kanyang inang si Aling Rosa. Hawak ang isang pirasong papel. Umalis na si Sir Dom. Lumipad na siya patungong Amerika kaninang madaling araw. Kasama si Cassandra. Iniwan ka na niya. Basta na lamang naglaho ang kanyang asawa nang walang pasabi. Walang pamamaalam at walang iniwang kahit na anong katiyakan. Hawak ang sulat na naglalaman lamang ng mga salita. Huwag mo kong hihintayin. Tuluyang nanghinang mga tuhod ni Luna. Bumagsak siya sa sahig ng mansyon, duguan ng puso, nakayuko at palaging umiiyak sa sulok ng silid, habang tinatanong ang tadhana kung bakit naging ganun kalupit ang premyo
ng kanyang mga pangarap. Ang unang ilang buwan matapos ang pag-alis ni Dom ang naging pinakamadilim na yugto sa buhay ni Luna. Halos gabi-gabi siyang umiiyak. Yakap ang unan na iniwan ng asawa. Ngunit nang malaman niyang nagbunga ang marahas na gabing yon na siya ay nagdadalang tao, may kung anong lakas ang biglang gumising sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, pinunasan ng mga luha, at nangakong hinding-hindi na muling yuyuko sa kahit na sino. Hindi lang sa sarili niya ang kailangan niyang ipaglaban, kundi ang mga buhay na nasa sinapupunan niya. Sa tulong at basbas ng noon ay may sakit na si Doña Elena bago to pumanaw. Palihim na umalis si Luna sa mansyon upang magsimula ng bagong buhay gamit ang kanyang talino sa negosyo. 8 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng mga taong yon, walang naging balita si Dominic, Dom Valdemor sa kanyang iniwang asawa. Naging abala siya sa pagpapatakbo ng mga sangay ng kumpanya sa Amerika. Kasama si Cassandra, ngunit ang relasyon nila ni Cassandra ay unti-unti ring nawala ng tamis at nauwi sa hiwalayan dahil sa labis na karangyaan at kapritsyo ng babae. Matapos pumanaw ng kanyang ina, napilitan si Dom na bumalik sa Pilipinas upang formal na upuan ng kanyang trono bilang tagapagmana ng Valdemor Group of Companies. Bahagi rin ng kanyang planong hanapin si Luna, hindi para balikan, kundi para tapusin ng nakaraan at formal na hilingin ang annulment ng kanilang kasal. Bitbit ang kanyang seryosong muka, matikas at tindig at mamahaling tuksido. Pumasok si Dom sa main conference room ng Valdemor Head Office para sa kanyang kauna-unahang board meeting. Ngunit bago pa man siya makaupo sa kanyang swivel chair, tila ba napakong kanyang mga paa sa sahig, ang kanyang paningin ay naistatwa sa dulo ng mahabang glass table. Isang babaeng nagtataglay ng pambihirang ganda. May tindig na formal, elegante at nagaan yung isang makapangyarihang pinuno ang kasalukuyang pinapakinggan ng lahat ng mga board members. Si Luna, hindi na itong mahirap, mahinhin at api-apihang babaeng nakayupo at palaging umiiyak na iniwan niya 8 taon nang nakakaraan. Si Luna na ngayon ang tumatayong Chief Executive Officer ng LV Enterprises. Isang dambuhal at lumalagong kumpanya na kasosyo ngayon ng mga Valdemor sa kanilang pinakamalaking proyekto. Ang kanyang kasuotan ay sadyang formal at mamahalin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang bawat salita ay puno ng otoridad na ginagalang ng lahat ng mga matatandang negosyante sa silid. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, walang bakas ng takot o galit sa mga mata ni Luna. Sinalubong niya ang titig ni Dom ng isang malamig, professional at formal na ngiti. Isang ngiti na tila ba nagsasabing hindi niya kilala ang lalaking nasa harap niya. Mas lalong nalaki ang mga mata ni Dom at tila ba huminto ang tibok ng kanyang puso. Nang matapos ang meeting, bumukas ang pinto ng conference room at 4 na bibo, nagagandahan at formal ding nakasuot ng mga bata. 2 lalaki at 2 babae ang patakbong pumasok sa silid. Sabay-sabay silang yumakap sa bewang ni Luna habang masayang sumisigaw ng, "Mommy, tapos na po bang trabaho mo? We missed you." Napatulala si Dom. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng matinding gulat at kalituhan. Habang nakatitig sa 4 na bata, hindi niya mapigilang mapansin ang pamilyar na hugis ng mga panga. Ang matatalos na mata at ang tindig ng mga to, mga katangiang tila ba salamin ng sarili niyang lahi. Ang babaeng dinurog at iniwan niya noon ay nagbabalik ngayon bilang isang reyna at may bitbit na 4 na misteryosong magpapabago sa kanyang buhay habang buhay. Nang formal na may paliwanag ni Luna sa mga bata na kailangan niya na muna ng kaunting oras para sa isang business partner, masunuri na sumamang 4 na magkakapatid sa kanilang yaya upang maghintay sa kanyang pribadong opisina. Naiwan sa malawak na conference room sina Luna at Dom, kasamang nakakabinging katahimikan na tila ba may sariling bigat. Dahan-dahang inayos ni Luna ang kanyang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Kalmadong kanyang bawat galaw. Walang bakas ng kaba na dati-rati ay nagpapanginig sa kanya sa tuwing lalapit ang lalaki. 8 taon, Luna, panimula ni Dom. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may kalakip na halo-halong emosyon. Gulat, pagtataka at isang hindi may paliwanag na tensyon. Lumapit siya ng ilang hakbang, nakapumulsa sa kanyang mamahaling pantalon. 8 taon na walang balita at ngayon ay haharapin mo ko bilang CEO ng pinakamalaking kasosyo ng kumpanya ko. At ang mga batang yun,
Sino sila? Tinigil ni Luna ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan siya nagangat ng tingin at sinalubong ang mapupungay ngunit matatalim na mata ng kanyang asawa. Gaya ng narinig mo, G. Valdemar, sila ang mga anak ko at kung nandito ka para pag-usapan ng extension ng ating pinansyal na kontrata para sa susunod na quarter, handa akong makinig pero kung personal na buhay kong itatanong mo, sa tingin ko ay wala na yun sa sakop ng ating kasunduan. Ginoong Valdemar, isang mapait na tawang pinakawalan ni Dom. Nakaramdam siya ng isang mabilis na kurot sa kanyang dibdib sa formal at malamig na pakikitungo ng babae. Asawa mo pa rin ako, Luna. On paper, kasal pa rin tayo. Isang papel na ikaw mismong nagbasura, 8 taon nang nakakaraan nang lumipad ka patungong Amerika. Kasama ang babaeng mahal mo. Mabilis at walang kakurap-kurap na banat ni Luna. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pag-iyak. Huwag nating baliktarin ng mundo, Dom. Iniwan mo ko sa sulok na duguan ang puso. Kung nagbago man ang takbo ng buhay ko ngayon, yun ay dahil pinili kong tumayo, hindi dahil sa may dinala kang tulong sa akin. Napatigil si Dom. Ang mga salita ni Luna ay tila mga palaso na direktang bumaon sa kanyang konsensya. Ngunit sa likod ng kanyang pagkabigla, may isang matinding tanong ang nagpupumilit na lumabas sa kanyang isipan habang naalalang mukha ng 4 na magkakapatid. Ang mga batay mukhang kasing edad lang ng panahon ng kanyang pag-alis. Ang 4 na batang yun, 4 na taon o 5 taon? Luna, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Humakbang paabante si Dom. Ang kanyang mukha ay seryoso at bakas ang labis na kuryosidad. Sino ang ama ng mga batang yun? May iba ka na bang lalaki? Sinong pinalit mo sa akin habang wala ako? Isang tipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna. Lumakad siya patungo sa pintuan, bitbit ang kanyang tablet at mga papeles. Bago niya tuluyang pihitin ang hawak na pinto, lumingon siya kay Dom. Gaya ng sinabi mo sa akin sa unang gabi ng ating kasal, Dom, ang buhay ko'y walang halaga sa'yo. Malamig na pahayag ni Luna. Kung sino man ang ama ng mga anak ko, siya ang lalaking naging karapat-dapat sa pag-ibig na kailanman hindi mo natutunang pahalagahan. Magkita na lamang tayo sa susunod na board meeting, Ginoong Valdemar. Tuluyang lumabas si Luna ng silid, iniwan si Dom na nakatayong mag-isa sa gitna ng conference room. Ang kanyang mga kaumao ay otomatikong nagrehas sa kanyang gilid. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Dom ng isang matinding emosyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya para kay Luna. Isang nagpupuyos na selos at lumalalang pagnanais na alamin ang bawat lihim na itinatago ng kanyang nagbabalik na Reyna. Hindi mapakali si Dom sa kanyang marangyang opisina sa Valdemar Head Office. Ang mga salita ni Luna, ang kanyang malamig na mga ngiti, at ang mukha ng 4 na bata ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan na tila ba isang multong hindi niya pinatutulog. Sa unang pagkakataon, hindi ang mga papeles ng kumpanyang kanyang pinagkaabalahan kundi ang isang makapal na brown envelope na kabababa lang ng kanyang personal na sekretary. Sir Dom, yan na po ang paunang ulat ng pribadong investigador na kinuha niyo. Ulat ng sekretary bago tumagalang na lumabas ng silid. Mabilis na binuksan ni Dom ang envelope. Niluwanan ng mga larawan ni Luna habang kasama 4 na bata sa isang parke. Masayang kumakain ng ice cream. Binasa niyang nakasulat sa ulat. Ang 4 na bata ay magkakapatid. Sila ay mga quadruplets. 2 lalaki at 2 babae. Ipinanganak sila sa isang pribadong ospital sa probinsya. 7 taon at kalahati nang nakakaraan. Walang nakatalang pangalan ng ama sa kanilang mga birth certificate. Nabitawan ni Dom ang hawak na papel. 7 taon at kalahati, kung bibilangin ang buwan mula ng gabi ng kanilang kasal bago siya lumipad patungong Amerika, eksaktong panahon ng paglilihi sa mga bata. Hindi maaari, bulong ni Dom sa kanyang sarili. Habang ang kanyang puso ay nagsisimulang sumayaw sa isang kakaibang ritmo ng kaba at pag-asa. Akin sila. Ang 4 na batang yun ay mga anak ko. Upang mapatunayan ng kanyang kutob, nagpasya si Dom na sundan si Luna ng hapon na yon. Alam niyang ugali ng dalaga na sunduin ang mga bata mula sa isang sikat na international school sa lungsod. Sakay ng kanyang itim na SUV, pumarada si Dom sa tapat ng paaralan, nakatitig sa gate habang naghihintay ang mga magulang at sundo. Hindi nagtagal, lumabas ang 4 na bata na may suot na magkakatulad na uniforme. Habang naghihintay kay Luna na na-traffic ayon sa kanyang nakita sa driver nito. Ang isa sa mga batang lalaki,
Ang pinakamalaki na kamukhang kamukha ni Dom noong bata pa ito ay biglang nabitawan ng kanyang bola. Gumulong to patungo sa direksyon ng sasakyan ni Dom. Dali-daling binuksan ni Dom ang pinto ng sasakyan at pinulot ang bola. Lumapit ang batang lalaki. May formal at magalang na tindig, ngunit may katatagan sa mga mata. "Thank you, sir," polite na sabi ng bata sa wikang Ingles. Sabay lahad ng kanyang maliit na kamay para kunin ang bola. Naupo si Dom sa kanyang isang tuhod upang mapantayan ng bata. Sa malapitang distansya, tila ba tumitingin siya sa isang salamin. Ang hugis ng ilong, ang panga at maging ang titig ay gayang-gaya ng sa kanya. "Anong pangalan mo, iho?" "I'm King, sir, and those are my siblings, Prince, Princess, and Queenie," sagot ng bata habang tinuturong tatlo pang magkakapatid na ngayon ay papalapit na rin sa kanila ng may pagtataka. Bago pa man makapagsalitang muli si Dom, isang pamilyar at maingay na tunog ng sasakyan ang huminto sa kanilang likuran. Bumukas ang pinto ng isang eleganteng kotse na nilawanan si Luna, bakas ang biglang takot at matinding proteksyon sa mga mata ng dalaga. Nang makitang kausap ni Dom ang kanyang mga anak. "King, Prince, halina kayo, pumasok kayo sa sasakyan." Mabilis mariing utos ni Luna. Habang mabilis na hinilang mga bata patungo sa kanyang likuran, tila ba isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang mga kuting. Humarap si Luna kay Dom. Ang kanyang dibdib ay nagtataas baba sa matinding emosyon. "Ginoong Valdemar, pakiusap, lumayo ka sa mga anak ko. Wala kang karapatan na lumapit sa kanila." "Luna, wag mo kong gawing tanga." Pigil na galit ngunit may pakiusap na sumbat ni Dom. Tumayo siya ng tuwid at tinitigan ng asawa. "Quadruplets, 7 taon at kalahati. Kamukha ko sila, Luna. Huwag mo sabihin sa akin na nagkataon lang ang lahat ng ito." Tumingin si Luna sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata'y pinaligiran na namumuong luha, ngunit nanatiling matigas ang kanyang muka. "Kahit na magkamukha pa kayo, tandaan mo ito, nung gabing kinuha mong lahat sa akin ng may puot. Iniwan mo ko na mag-isa sa dilim. Ang mga batang ito'y nabuhay dahil sa pagmamahal ko, hindi dahil sa may isang ama silang naglaho na parang bula. Wala kang anak dito, Dom. Wala." Sumakay si Luna sa kotse kasama ang mga bata at mabilis na pinaharurot ito. Iniwan si Dom na nakatayo sa gilid ng daan, duguan ng puso sa katotohanan, ngunit may isang matatag na sumpa sa kanyang sarili. Gagawin niyang lahat upang bawiin ang kanyang pamilya, kahit na kailanganin niyang lumuhod sa harap ng rehas ng kanyang sariling kasalanan. Hindi ugali ni Dominic Dom Valdemar ang sumuko, lalo na ngayon na alam niya ng totoo. Kung noong araw ay ginamit niyang kanyang kapangyarihan para itaboy si Luna, ngayon ay gagamitin niyang kanyang buong yaman para lamang makasama ang mag-iina. Kinabukasan, isang mabilis na hakbang ang ginawa ng Valdemar Group. Binili ni Dom ang may 60% ng shares ng kumpanyang nagsusupply ng mga materyales para sa pinakamalaking proyekto ng LV Enterprises ni Luna. Sa madaling salita, ginawa niyang sarili bilang nag-iisang tao na kailangang kausapin ni Luna araw-araw sa pagunlad ng kumpanya nito. Isang hapon walang pasabi na pumasok si Dom sa opisina ni Luna. May bitbit siyang isang mamahaling bouquet ng mga sariwang bulaklak at 2 malalaking kahon ng imported na laruan para sa mga bata. "Anong ginagawa mo dito, Ginoong Valdemar?" Malamig na bungad ni Luna. Hindi man lang siya nagangat ng tingin mula sa kanyang laptop. "Kung tungkol ito sa pinirmahan nating supply agreement kaninang umaga, maaari mo namang kausapin ang sekretary ko. Hindi ako naparito bilang business partner mo, Luna. Nandito ako bilang asawa mo at bilang ama ni King, Prince, Princess at Queenie." Malambot ngunit may paninindigan ng boses ni Dom habang maingat na nilalapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, marahas na sinara ni Luna ang kanyang laptop. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay bakasang labis na insulto. "Asawa? Ama? Kay lakas naman ng loob mo na bigkasin ng mga salitang yan. Matapos mo kaming itapon na parang basura. 8 taon nang nakakaraan. Ang mga laruang yan, sa tingin mo ba'y mabibili niya ng 8 taon ng pangungulila ng mga anak ko sa tuwing may Father's Day sa eskwelahan?" Umakbang si Dom palapit, ang kanyang mapagmataas at tindig ay tuluyang nawala. Napalitan to ng matinding pagsisisi. "Alam kong nagkamali ako, Luna. Lalamunin ko lahat ng pride ko. Lumuhod man ako sa harap mo ngayon, gagawin ko nung gabing iniwan kita. Nagdala ako ng galit sa mommy ko. Hindi ko nakita kung gaano kakabuti. Patawarin mo ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makabawi sa mga bata. Sa inyo."
Madaling sabihin ng salitang patawad Dom dahil hindi ikaw ang nakaranas ng mga anak na mag-isa habang nag-aagaw buhay. May luwang humalagpos sa mga mata ni Luna, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ikaw ang nagpalaki sa 4 na sanggol habang nagtatrabaho sa gabi't nag-aaral sa umaga. Ang patawad na hinihingi mo'y masyadong mura para sa dugong ibinuhos ko para mabuhay ang mga anak ko. Diretsong tinuro ni Luna ang pinto. Kunin mong mga laruan mo at lumabas ka, Dominic. Dahil kahit nabili mo pang buong mundo, ang puso ng mga anak ko'y hindi mo mabibili. Naiwang nakatayo si Dom habang bitbit ang mabigat na pasanin ng kanyang nakaraan. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang padar na itinayo ni Luna ay masyadong mataas at hindi ito basta-bastang gigiba ng pera o kapangyarihan. Ngunit sa halip na sumuko, mas lalong nag-alab ang kanyang puso na patunayan ang kanyang tunay na pagbabago. Dahil alam ni Dom na sarado pang puso ni Luna, naisip niyang baguhin ang kanyang paraan. Hindi niya gagamitin ang kanyang pera o kapangyarihan. Sa halip gagamitin niyang kanyang oras at presensya. Araw-araw bago sumapit ang 3:00 ng hapon, kanseladong lahat ng kanyang mga meetings sa opisina. Nagpapalit siya ng simpleng t-shirt at pantalon at nagtutungo sa tapat ng paaralan ng mga bata. Hindi na siya lumalapit gamit ang marangyang kotse. Naglalakad siya at naghihintay sa gilid ng kalsada na parang isang ordinaryong ama. Nung una, tinataboy siya ni King at Prince. Ang dalawang batang lalaki may katigasan ng ulong nakuha mismo sa kanya. Ngunit isang hapon, habang naghihintay ang mga bata sa kanilang sundo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa gulo ng mga estudyanteng nagtatakbuhan, nadapa ang maliit na si Princess at nasugatan ang tuhod nito. Bago pa man makalapit ang yaya, mabilis na sumugod si Dom. Walang pag-aalinlangan niyang binuhat ang umiiyak na si Princess. Binalot ng kanyang sariling jacket at dinala sa klinik ng paaralan. Nanatili siya sa tabi ng bata. Pinatahan ito sa pamamagitan ng pagbili ng ice cream at binuhat muli hanggang sa makarating sa sasakyan ng kanilang driver. Nang makarating ang balita kay Luna, mabilis siyang umuwi sa kanilang bahay. Inasahan niyang makikita mga batang galito at natatakot. Ngunit laking gulat niya nang abutan ng 4 sa sala na abalang nag-uusap habang hawak ang mga bagong pabalot ng sugat. "Mommy, the tall mister from before saved Princess today!" Masayang ulat ng panganay na si King, bagamat may konting pag-alinlangan pa rin sa boses nito. "He's strong and stay until we were safe. He bought us ice cream too. Color pink!" Nakangiting dagdag ni Queenie habang yakap ang kanyang unan. Napatitig si Luna sa sugat ni Princess na maayos na nalagyan ng benda. Nakaramdam siya ng matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang lalaking dati marahas at walang pakialam sa kanya ay siya pa palang magliligtas sa kanyang anak sa oras ng pangangailangan. Ngunit kasabay ng pasasalamat ay ang matinding takot. Takot na baka kapag nakuha ni Dom ang loob ng mga bata, tuluyan itong agawin ang kanyang mga anghel. Kinabukasan, hinintay ni Luna si Dom sa labas ng gate ng paaralan. Nang makita niyang lalaking naglalakad na may dalang payong, hinarap niya ito ng masinsinan. "Ano ba talagang gusto mo, Dom? Huwag mong gamitin ang mga bata para lumapit sa akin," banta ni Luna bagamat gumaralgal ang kanyang boses. Humarap si Dom, walang bakas ng galit sa kanyang muka, kundi puro kapaguran at pagsisisi. "Luna, hindi ko sila ginagamit. Gusto ko lang silang makilala. Gusto kong maranasan na maging ama kahit sa ilang minuto lang bawat araw. Hindi ko sila agawin sa'yo dahil alam kong ikaw ang nagbigay ng buhay sa kanila habang wala ako." Tumalikod si Dom at dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan si Luna nakatayo sa ilalim ng ambon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, nakita ni Luna ang likod ng lalaki na hindi lumalayo dahil sa galit o hindi lumalayo dahil sa paggalang sa kanyang nararamdaman. Ang matigas na padar na itinayo ni Luna ay nagsisimula ng magkaroon ng maliit na lamat. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa dahan-dahang pag-usad ng isang pusong nagpapakumbaba. Isang gabi, bandang 11:00, binalot ng matinding takot ang tahimik na tahanan ni Luna. Biglang sumigaw ang yayang natutulog kasamang mga bata. Mabilis na tumakbo si Luna sa silid at doon ninadatnan niya ang maliit na si Prince na nanginginig sa taas ng lagnat at halos hindi na makahinga. Nag-seizure ang bata dahil sa matinding febrile illness. "Prince, anak, gising! Huwag mong iiwan si Mommy!" Umiiyak na sigaw ni Luna habang kinakarga ang anak. Tarantang kanyang buong pagkatao, sa kamalas-malasan ng kanyang personal na driver ay umuwi sa probinsya. Dahil sa dinaluhong libing at ang malakas na bagyo sa labas ay nagdulot ng kawalan ng signal upang makatawag ng ambulansya or online taxi.
Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang may kumatok ng malakas sa kanilang main door. Pagkabukas ng kasambahay, tumambad si Dom, basa ng ulan, hingal na hingal at may bitbit na flashlight. Halos gabi-gabi nakapwestong sasakyan niya sa labas ng subdivision para lamang masigurong ligtas ang mag-iina sa gitna ng bagyo. Luna, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Dom nang makitang asawang umiiyak habang yakap ang anak. Prince Dom, anak natin, ayaw magising. Mataas ang lagnat niya. Tuloy nang bumigay ang depensa ni Luna. Lumapit siya kay Dom at ipinagkatiwalang bata dito. Walang sinayang na segundo si Dom, mabilis nang binuhat si Prince. Binalot ng makapal na kumot at tinawakan ng kamay ni Luna. Sumama ka sa akin. Dadalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital. Huwag kang matakot, nandito ako. Sa buong biyahe, si Dom ang naging lakas na naghihinang si Luna habang nagmamaneho sa madilim at mahabang kalsada. Ang isang kamay ni Dom ay mahigpit na nakahawak sa nanginginig na kamay ni Luna upang bigyan ito ng lakas. Pagdating sa ospital, siya mismong sumigaw para sa emergency room. Binuhat ang bata at hindi umalis sa tabi ng doktor hanggang sa mailagay ang IV fluid at bumabang lagnat ni Prince. Nang magmadaling araw, lumipat na si Prince sa isang pribadong silid at mahimbing na itong natutulog. Naupo si Luna sa tabi ng kama, pagod na pagod at tinitingnan ng kanyang anak. Lumingon siya sa sulok ng silid at doon ay nakita niya si Dom. Basa pa rin ang suot na t-shirt, nakasandal sa pader at may malalim na buntong hininga ng pasasalamat. Habang nakatingin sa bata, lumapit si Luna sa kanya. Bitbit ang isang tuyong tuwalya na ibinigay ng nurse. Salamat, Dom. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung anong mangyayari kay Prince. Kinuha ni Dom ang tuwalya, ngunit hindi niya pinunasan ng sarili, kundi ang mga natuyong luha sa pisngi ni Luna. Ang kanyang touch ay napakalambot, malayo sa maras na lalaking 8 taon nang nakakaraan. Anak ko rin siya, Luna. Kahit hindi mo ko tanggapin ngayon, habang buhay kong babantayan ng pamilyang ito, hindi ko na kayo muling iiwan sa dilim. Bulong ni Dom, puno ng emosyon ng mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi na tinaboy ni Luna ang kamay ng asawa. Sa gitna ng lamig ng ospital at ng bagyo sa labas, naramdaman ni Luna ang isang pamilyar na init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang proteksyon ng isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Sumikat ang araw sa bintana ng pribadong silid sa ospital, nagdadala ng liwanag matapos ang isang gabi ng matinding takot at puyat. Nakasandal ang ulo ni Luna sa gilid ng kama ni Prince. Marahang natutulog habang hawak ang maliit na kamay ng anak. Sa tapat naman ng silid, nakaupo si Dom sa isang sofa. Hindi umalis, hindi pumikit at nanatili nagbabantay sa mag-iina. Isang mahinang ungol ang bumasak sa katahimikan ng silid. Mabilis na nagangat ng tingin si Luna at nakitang dahan-dahang minulat ni Prince ang kanyang mga mata. Bumaba ng kanyang lagnat at normal ng kanyang paghinga. Mommy? Mahinang tawag ng bata, medyo pauspang boses. Anak, salamat sa Diyos, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Luna habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Bago pa makasagot si Prince, napansin ng batang bulto ng isang lalaking mabilis na lumapit sa kabilang gilid ng kama. Si Dom, baka sa mukha ng binatang labis na kaba. Ngunit na makitang gising at ligtas ang bata, isang malawak at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na ngayon lang muling nakita ni Luna. Tinitigan ng 7 taong gulang na si Prince ang mukha ni Dom. Naalala nito kagabi, ang bisig na bumuhat sa kanya sa gitna ng ulan. Ang boses na paulit-ulit na nagsasabing, kakayanin mo yan, iho. Nandito ako at ang init ng proteksyon na matagal niya ng pinapangarap maramdaman. Kayo po yung nagligtas sa akin kagabi, hindi po ba? Tanong ni Prince, nakatitig sa mga mata ni Dom. Oo, ako nga, iho. Medyo nanginginig ang boses ni Dom. Hinawakan niyang kabilang kamay ng bata nang may labis sa pag-iingat. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Tumingin si Prince kay Luna, tila ba naghahanap ng permiso bago muling humarap kay Dom. Mommy told us before that our daddy is far away, pero kamukha niyo po si King. Kayo po ba? Kayo po ba ang daddy namin? Tila ba humintong mundo sa loob ng silid. Napatingin si Dom kay Luna, ang kanyang mga matay na puno ng luha ng pagsisisi at pag-asa. Hindi nakapagsalita si Luna, pinanood niya lang ang kanyang asawa at anak. Oo, Prince, ako ang daddy mo. Patawarin mo si daddy kung matagal siyang nawala. Umiiyak na sagot ni Dom. Tuluyan ang bumigay ang kanyang pagpipigil. Daddy! Siyang mahigpit na yakap ang ibinigay ng maliit na si Prince sa leeg ni Dom. Doon ay tuluyang napaluhang bilyonaryong negosyante. Sinubnob niya ang kanyang mukha sa balikat ng anak. Hinahaplos ang likod nito habang paulit-ulit na humihingi ng tawad.
Nakatayo si Luna sa gilid, tahimik na dumanas ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang pader ng galit at puot na binuon niya sa loob ng 8 taon ay tuluyan ang natunaw sa eksenang kanyang nasasaksihan. Nakita niyang isang Dom na hindi na ang maras na lalaki na kanyang nakaraan, kundi isang ama na handang ibaba ang kanyang buong pagkatao para sa kanyang mga anak. Nang kumawala si Prince sa yakap, tumingin si Dom kay Luna. Lumod siya sa isang tuhod sa simento ng ospital, sa harap ng kanyang asawa at anak. Luna, alam kong hindi sapat ang isang gabi para burahin ang 8 taon na sakit. Pero pakiusap, hayaan mo kong umuwi sa inyo, hindi bilang Ginoong Voldemort, kundi bilang Dom, ang asawa mo na handang maglingkod at mag-alaga sa inyo habang buhay. Pakiusap ni Dom, hawak ang kamay ng dalaga. Huminga ng malalim si Luna, pinunasan ng kanyang mga luha, at sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, binigyan niya si Dom ng isang matamis at mapagpatawad na ngiti. Tumayo ka dyan, Dom. Naghihintay ang 3 pa nating anak sa bahay. Panahon na para buuin ang pamilyang matagal nating naiwala. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabing sinubok ng unos ang buhay ng mag-iina sa ospital. Ang mansyon ng mga Voldemort na dating saksi sa mga luha at pagluluksa ni Luna ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tahanan ng takot at puot. Ito ng opisyal na paraiso ng isang buo at masayang pamilya. Ngayong gabi, ang malawak na hardin ng mansyon ay napuno ng nagniningning ng mga ilaw, mga sariwang puting rosas at tugtog ng violin. Pinagdiriwang ni Luna at Dom ang kanilang renewal of vows, isang bagong panunumpa sa harap ng Diyos, pamilya at mga malalapit na kaibigan. Sa gilid ng altar, nakatayo si Dom sa kanyang pasadyang black tuxedo. Mukha siyang mas matikas, mas seryoso, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata hindi nakafocus sa yaman o kapangyarihan. Nakatitig siya sa dulo ng aisle kung saan dahan-dahang naglalakad ang 4 nilang anak. Sina King at Prince ay formal na formal sa kanilang malilit na tuxedos, habang sina Princess at Queenie naman ay tila ba mamalilit na anghel sa kanilang white gowns. Masayang nagkakalat ng mga petals ng rosas sa sahig. At sa likod ng mga bata, lumitaw ang reyna ng kanyang buhay. Si Luna ay suot ang isang eleganteng off-shoulder wedding gown na gawa sa mamahaling lace. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay ng bahagya at ang kanyang muka ay nagtataglay ng pambihirang gandang hindi kailanman matutumbasan ng kahit na anong alahas. Hindi na siya ang babaeng nakayupot umiiyak. Naglalakad siya ng may kumpiyansa, dignidad at ngiti na para lamang kay Dom. Nang makarating si Luna sa harap ng altar, marahil siyang sinalubong ni Dom. Kinuha ng lalaking kanyang mga kamay at sa harap ng lahat, kitang-kitang panginginig ng boses ng bilyonaryong negosyante dahil sa matinding emosyon. 8 taon nang nakakalipas, nang saktan kita, Luna. Nung gabing yon, kinuha kong lahat sa'yo nang may puot dahil sa sariling kahangalan at pagmamataas. Paninimula ni Dom habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Ang kanyang mga luha ay malayang lumalandas. Iniwan kita sa dilim, ngunit hindi ko akalaing sa kabila ng dumi ng aking nakaraan, muli kang babangon bilang isang reyna upang palakihin ang 4 na anghel na nagpabago sa aking buhay. Humigpit ang hawak ni Dom sa mga kamay ni Luna. Ngayong gabi, sa harap ng ating mga anak at ng Diyos, pinapangako kong gagamitin kong bawat segundo ng aking buhay upang bawiin ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Ikaw ang aking reyna. Ikaw ang aking pinuno at ang aking buhay. I will love you, protect you, and serve you until my last breath. Naiyak si Luna sa tamis ng mga salita ng asawa. Inabot niya ang mikropono at ngumiti. Dom, pinatawad na kita bago mo pa man hingiin ang kapatawaran mo. Dahil nakita kong pagmamahal mo sa ating mga anak. Ang pangarap ko noon ay maging karapat-dapat lamang sa paningin mo. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagmamalimos. Ito ay kusang ibinibigay at ngayon sa piling mo, alam kong ang pangarap ko hindi na lang pangarap. Ito na ang aking buhay habang buhay. Matapos ang kanilang panunumpa, isinuot ni Dom ang isang nagniningning na diamanting singsing sa daliri ni Luna. I love you, my queen. I love you too, my king. Tugon ni Luna. Inilapit ni Dom ang kanyang mukha at masuyong pinagsaluhan nilang isang halik na puno ng tamis, pangako at wagas na pag-ibig. Sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin, patakbong lumapit ang 4 nilang anak, sina King, Prince, Princess at Queenie, at sabay-sabay na yumakap sa bewang ng kanilang mga magulang habang nagtatawanan. Ang akala ni Luna noon ay gumuho ng kanyang buhay nang iwan siya ng asawa.
Ngunit natutunan niya na ang tadhana ay may sariling paraan upang muling buuin ang isang nadurog na puso. At sa piling ni Dominic kasama ang kanilang 4 na anghel, ang kanyang paraiso ay wala ng katapusan. Dito po nagtatapos ang makulay, mapait, ngunit napakatamis na kwento ng buhay ni na Luna at Dominic. Sabi nga nila, ang pag-ibig ay hindi isang tuwid na daan. Minsan kailangan mo munang dumaan sa pinakamadilim na gabi, madurog ang puso't maiwang mag-isa sa sulok habang lumuluha bago mo tuluyang maunawaan ang tunay nitong halaga. Saksi tayo sa naging simula ni Luna, isang simpleng dalagang nakayupo, inapi at iniwan ng lalaki na kanyang sinasamba. Ngunit ipinakita niya sa atin na ang tunay na reyna hindi nasusukat sa korona o sa yaman ng kanyang pinagmulan. Ang tunay na reyna ay ang babaeng matapos itapon at durugin ng tadhana ay piniling tumayo ng mag-isa. Pinunasan ng sariling mga luhat buong tapang na hinarap ang mundo para sa kanyang 4 na anghel. At kay Dom, natutunan natin na ang tunay na lalaki ay may tapang na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Natutunan niyang ibaba ang kanyang mataas na pagmamataas, lumuhod sa harap ng kanyang mga kasalanan at patunayan ng pagsisisi hindi lang nagtatapos sa salita, kundi sa gawa't sa walang kapantay na pagprotekta sa kanyang pamilya. Sa huli, hindi pinansyal na kontrata o marangyang kasunduan na naglapit sa kanilang muli, kundi ang kapangyarihan ng pagpapatawad at ang wagas na pag-ibig na naghintay sa tamang panahon. Dahil ang sugat ng nakaraan, kapag hinayaan nating hilumin ng pagmamahal, ay siyang nagiging matibay na pundasyon ng isang mas matatag na bukas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat tibok ng puso ni na Luna, Dom at ng 4 nilang malilit na anghel. Sana'y nag-iwan ng kwentong ito ng inspirasyon sa inyong mga puso na anumang unos na dumating sa ating buhay, palaging may umaga na naghihintay upang tayo ay muling bumangon. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig, ng pangarap at ng tagumpay. Ako pong inyong narrator na si Miss Maria, nag-iiwan ng paalala. Huwag matakot, madurog dahil doon nagpapasimulang pagbuo sa isang mas magandang paraiso. Maraming salamat po.